Magandang araw mga katakot. Ako po si Niji, ang inyong tagapagsalaysay. Masaya naming inihahandog sa inyo ang channel na ito kung saan linggo-linggo kaming mag-a-upload ng true horror stories. Sana magustuhan ninyo. Ako ay isang high school teacher sa isang Catholic school sa Pasay. Ang karanasang ikikwento ko ay hindi sa akin nangyari. Karanasan ito ng isang kaibigan kong guro noong siya ay tumira sa isang ladies' dormitory na malapit sa paaralang aming pinagtuturuan. Berna ang tawag namin sa kanya. Siya ay simpleng dalagang guro na mahinhin at masaya ding kasama. Malapit na noon ang pasukan at nasabi ni Berna sa amin ang problema niya. Nakikitira lang siya sa bahay ng tiya niyang nakatira pa sa Caloocan City, na malayo sa Pasay City na kung saan ang lokasyon ng kanyang pinagtuturuan. Sa madaling sabi, humihingi siya ng tulong kung saan siya pwedeng makapag-dormitoryo dahil ayaw na ayaw niyang malilate sa pagpasok sa umaga. Dahil ang time-in ng mga teachers ay bago alas 7 o 7 a.m. ng umaga hanggang 4:30 p.m. ng hapon. Sa pakiusap namang iyon ni Berna, mabilis naman na tumugon si Aurora dahil sa kanyang dormitoryo daw mayroon pa isang bakanteng kwartong paupahan. Excited si Berna na makita ang magiging tirahan nila ni Au kasi walking distance lamang ito sa aming paaralan. At nagplano na siyang sasama kay Au noong hapon ding iyon para makita ang nasabing dormitoryo at upang makausap na rin ng formal si Aling Gina na kanyang magiging landlady. Pagkatapos ng 2 araw, masayang bitbit ni Berna ang lahat ng kanyang gamit mula sa Caloocan at tuloy sa kanyang bagong titirahan. Mabilis na inayos ni Berna ang kanyang munting silid dahil 1 linggo na lang opening of classes na. At natapos agad ang 1 linggo. Matiwasay namang kinikilala ni Berna ng husto ang kanyang mga estudyante. Pag-uwi sa dormitoryo, agad niyang tinatapos ang lahat ng gawain upang handa siya sa susunod na araw na leksyon. Dahil sa pagod, si Berna ay nakatulog agad nang mahimbing sa kanyang kama. Maayos naman ang lahat pagkaraan ng 1 buwan. Ngunit isang gabi, nagising si Berna sa pagkakatulog noong may naramdaman siyang may humihila ng kanyang kumot. Agad niya itong hinablot pataas para matakpan ang kanyang mga paa. Maya-maya, para namang may lindol dahil parang niyayanig ang kanyang kama. Nakaramdam na ng takot si Berna. Parang iba na to ah. Agad hinawakan ang kanyang rosaryo at nagdasal. Tumigil ang mga kakaibang pangyayaring ito. Kinabukasan, sa aming faculty room, ikinuwento ni Berna ang mga nangyari sa kanya
Sumagot si Aw at ang sabi, "Hay nako, minsan nangyari na rin yan sa akin. Pero nagdasal lang ako, tapos tumigil din ang pagpaparamdam." Dahil sa nalaman ni Berna na may ganoong karanasan din si Aw, hindi siya nabahala dito. Sumunod na gabi, ganoon na naman ang naranasan ni Berna. May humihila na naman ng kanyang kumot, aalugin ang kanyang kama ng ilang segundo at titigil din. At sa inis ni Berna, siya ay sumigaw na at nagsabing, "Ano ba?" Dahil sa nanahimik na ang kapaligiran, tumigil na ang hilahan ng kumot, nawala na rin ang pag-aalog ng kama, at sa pagod, nakatulog na rin si Berna. Ngunit, pagkalipas ng mga ilang oras, laking gulat ni Berna sa kanyang nakita sa harapan niya. 5 batang babae na nakatayo at nakatingin sa kanya. Hindi nakapagsalita si Berna. Para bagang nawalan siya ng boses at lakas sa kanyang nakita. At doon niya biglang naalala kung ano ang dapat niyang gagawin. Magdasal. At mabilis niyang binigkas ang dasal na Our Father. At muli siyang nagulat noong dinasal niya ito, sapagkat yung 5 batang babae ay sinabayan siya sa pagdarasal ng Our Father. Walang nagawa si Berna kundi magtalukbong na lang ng kumot at umiyak ng tahimik sa takot. Magdamag siyang nakatalukbong ng kumot at walang tulog. Kaya kinabukasan, diretsyong nagpunta si Berna kay Sister Eulalia at isinaad ang kakilakilabot niyang karanasan. Humingi siya ng advice kay Sister kung ano ang dapat niyang gagawin sa ganitong nakakatakot na pangyayari na halos nagaganap sa kanyang kwarto gabi-gabi. At ang naging suhestyon ni Sister ay mimisahan ang bahay ni Aling Gina dahil ang kinatitirkan pala ng kanyang bahay noong unang panahon ay isang bahay ampunan na kung saan maraming batang namatay dahil sa gera noong araw. Habang inaayos pa kung kailan mimisahan ang dormitoryo, patuloy pa rin ang pang-iistorbo ng 5 batang babae na nagpapakita kay Berna tuwing mga 2:00 ng madaling araw. Kawawang Berna. Siya ay puyat na puyat at parating takot na takot. Sa wakas, may pari na ring magbibisa sa bahay ni Aling Gina. Tuwang-tuwa si Berna sa scheduled mass na magaganap. Nag-attend ang lahat ng madre at mga teachers. At matagumpay ding natapos ang misa. At mula noon, hindi na bumalik sa kwarto ni Berna ang 5 batang babae. Wala nang hilahan ng kumot at wala na ring pag-aalog ng kama ni Berna gabi-gabi. Sa wakas ay humupa na din ang magulo
at maingay na eksena sa quadrangle. Makikitang nababawasan ang mga nakapark na service sa parking area. Kasabay din nito ang unti-unting pagkawala ng sindi ng mga ilaw sa paligid ng paaralan. Naiwan sa faculty room si Mr. Morales kasama ang iba pang katrabaho na nag-o-overtime. Tumayo siya sa kinauupuan at kumuha ng kahon. Makikitang siya ay naglalagay ng mga gamit sa kahon. Ilan dito ay mga maliliit na kahon ng floppy disk, mga computer mouse at mga folder. Oo, ang setting ng kwentong ito ay late 90s. Matapos ay isinuot niya ang backpack niya at binuhat ang kahon. Naglakad siya palabas ng faculty room nang masalubong ang co-teacher na si Miss Verona. "Good evening, Mr. Morales." Malakas na bati nito. Ngumiti si Mr. Morales ng bahagya at bumati din ng good evening. "Uwi na po ba kayo, sir?" Tanong ni Miss Verona. Hindi pa. Pupunta lang ako sa ComLab." Sagot naman ng lalaki. Oo nga pala. Swerte naman ang subject area niyo, sir. Doon na kayo sa bagong building tapos may aircon pa. Lipat na ako sa inyo, sir. Pabirong sabi ni Miss Verona. "Haha, oo nga swerte namin." Maikling sagot ni Mr. Morales na naiinip na umalis. Computer teacher kasi si Mr. Morales at MAPE teacher naman si Miss Verona. Noong panahon na iyon ay bihira ang naka-aircon na kwarto sa school at nagsisimula pa lamang ang paggamit ng computer kaya malaking bagay ito sa mga tao. Mabilis na nagpaalam si Mr. Morales sa kausap at muling naglakad palabas ng faculty room. "Swerte talaga kasi may iba na akong mapupuntahan. Ligtas na ako mula sa pagkanta-kanta mo habang nagtatrabaho." Bulong ni Mr. Morales sa sarili. Si Miss Verona kasi ay mahilig kumanta. Siya ay malakas magpatugtog ng radyo at sinasabayan ang mga kantang pinapatugtog dito. Hindi ito gusto ni Mr. Morales. Siya ay naiistorbo at hindi makapag-focus sa kanyang ginagawa. Laking pasalamat niya nang pinatayo ang bagong building sa likod na bahagi ng paaralan at dito inilagay ang computer laboratory. Siyempre, silang mga teacher sa computer ang tanging mga may susi sa ComLab. Unang beses pa lang ni Mr. Morales na gumamit ng ComLab sa gabi upang doon mag-overtime. Masaya siya dahil dito ay tahimik at walang kumakanta ng wala sa tono. Nakuha niya ang ideya na ito mula sa kapwa computer teacher niya. Nang makarating sa ComLab, ay binuksan niya ang aircon at mga ilaw at agad namili ng pwesto nasa harap na parte. Ayun, walang nakalagay. Hayag nito nang makakita ng desk na walang nakalagay na computer.
Dito ay inilabas niya ang mga gamit mula sa kahon at inilagay ang mga ito sa isang nalalapit na cabinet. Nagsimula siya magbilang ng floppy disk. 30, 31, 32, 33. Ayan, ito ay para sa grade 5 Emerald. Ito naman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha? Napatigil si Mr. Morales sa kanyang ginagawa. Lumingon siya dahil nakarinig siya ng kaluskos sa bandang likod ng ComLab. Halos 1 minuto siya tumigil bago bumalik sa pagbibilang muli ng floppy disk. 31, 32, 33, 34, 35, grade 5 Topaz. Ha? Sino yan? Muling napatigil si Mr. Morales. Tila may gumalaw sa isang upuan sa bandang likod ng ComLab. Muli siyang lumingon, ngunit wala namang tao. Iba na ang pakiramdam niya at pinagpapawisan na siya ng malamig. Pero ito'y nilabanan niya at muling bumalik sa kanyang ginagawa. Makaraan ang ilang minuto ay umupo na siya at nagsimula namang gumawa ng grades. Muli na namang tumunog ang upuan sa likod, ngunit sa pagkakataon na ito ay nagulantang si Mr. Morales nung siya ay lumingon. Isang babae na nakaputi ang nakatayo sa tabi ng mga upuan at nakatitig ito sa kanya. Baka sa mukha nito ang kalungkutan at ang putla ng mga labi nito. Sa oras na ito ay walang lumalabas sa boses ni Mr. Morales. Hindi siya makasigaw. Napakapit siya sa desk at doon ay namarasmasan. Mabilis niyang hinablot ang backpack niya at kumaripas ng takbo palabas ng ComLab. Naiwan na niyang nakabukas ang mga ilaw, ang aircon at ang mga pintuan. Nakabalik si Mr. Morales sa faculty room at mabilis nitong kinuha ang iba pang kagamitan sa desk niya at umalis na din ng school. Naririnig pa niya ang malakas na tugtog ni Miss Verona ng Total Eclipse of the Heart. Kasama na din ang pagkanta nito na wala sa tono. Dito din ay sumagi pa sa kanyang paningin ang ilan sa co-teachers niya na nag-o-overtime din. Bakas sa muka ng mga ito ang dismaya at inis sa kanilang naririnig. Kinabukasan ay naghihintay na lamang si Mr. Morales ng memo dahil sa kanyang pagpabaya sa mga ilaw, aircon at mga pintuan ng ComLab. Pero walang dumating. Imbis na memo ang dumating sa faculty room, ay laking pagtataka ni Mr. Morales na pumasok dito ay ang head security guard ng paaralan na si Mang Jerry. Lumapit ito sa kanya. Sir, kayo po ba yung huling gumamit ng ComLab? Mahinang tanong ni Mang Jerry. Opo Mang Jerry. Pasensya na po talaga. Sagot agad ng nalilitong si Mr. Morales. Ano po ba nangyari, sir? Sabay pag-abot nito sa susi ng ComLab na naiwan pala ni Mr. Morales kagabi.
Ano kasi, baka hindi kayo maniwala sa akin eh. Hayag ni Mr. Morales na nanghihina lalo ang boses. Pinilit ni Mang Jerry na magkwento si Mr. Morales at nagulat siya sa sagot nito. Sir, naku po, huwag kayong mag-alala. Alam ko po yung sinasabi nyo kaya nga hindi ko ni-report. Nag-grounds ako agad sa bagong building nang makita ko kayong lumabas ng school kagabi at hindi ma-spelling ang pagmumukha nyo. Tama nga ba ang kutob ko? Buti na lang ako ang duty kagabi. Heto at pauwi pa lang ako. Nagkwento si Mang Jerry ng mga karanasan din niya sa bahaging iyon ng paaralan. At siya din nakakita na ng babaeng nakaputi sa lugar na iyon. Laking gulat at pasasalamat ni Mr. Morales kay Mang Jerry dahil naintindihan siya nito at hindi na nireport ang insidente. Siya'y tila nabunutan ng tinik. Dumating ang co-teacher sa computer ni Mr. Morales at kinausap siya nito ng pabiro. O ano sir, natry mo na mag-OT sa ComLab? Mas okay no? Walang radyo na sintonado. Hindi agad nakasagot si Mr. Morales. May kinuha siya sa kanyang bag at ipinakita ito sa kausap. Hindi na. Dito na lang din ako mag-overtime. May panlaban na ako sa radyong sintonado. Eto, hiniram ko Walkman ng kapatid ko. Ang kwento na ito ay hango sa karanasan ng ex-boyfriend ng aking kaibigan. Ilang taon na ang nakalipas. Isang araw sa isang music studio ay dumating ang magjowa na sina Tanya at Aldrin. Sa receiving area ng lugar ay ibinaba ng dalawa ang kanilang mga gamit at naupo muna. Summer noong panahon na iyon, kaya mabilis na pinagpapawisan sina Tanya at Aldrin. Huminga ng malalim si Tanya at nagsalita. Babe, dito ka muna. Saglit lang tong rehearsal namin. Tumango lang si Aldrin na nagpupunas din ng pawis. Pumasok na si Tanya sa rehearsal room. Naiwan si Aldrin na mag-isa sa receiving area. Nagpahinga muna siya doon at sa huli ay nakatulog. Mamaya ay ginising siya ni Tanya na lumabas pala ng rehearsal room. Babe, mukhang mag-e-extend eh. Saglit na lang to, promise. Sabi ni Tanya at muli ito ay bumalik sa rehearsal room. Maririnig sa paligid ang mahinang tunog ng mga piano mula sa rehearsal room. Ang ine-ensayo nila Tanya ay para sa nalalapit na summer recital. Ang kanilang parte bilang estudyante ay tutugtog ng piano sa ilang mga bahagi ng recital. Dahil si Tanya ay advanced student na, ay binigyan pa ito ng karagdagang pagganap na tinatawag na 8 hands. 4 sila nakasali dito. 2 piano ang gagamitin at 2 tao bawat piano. Naiinip ng kaunti ay tumayo si Aldrin mula sa sofa na kinauupuan at naglibot sa studio.
Napatingin siya sa labas ng bintana at nagulat na may isang batang babae na nakapulang bestida na nasa garden at tila naglalaro ito. Nakakapagtaka lamang dahil mag-isa ito. Asan kaya ang mga magulang ng batang ito? Naitanong ni Aldrin sa sarili. Nagpatuloy sa paglilibot si Aldrin. Sa kaliwang bahagi naman ng studio ay may lamesa at mga upuan. Nagulat siya bigla dahil sa dulong upuan ay may nakaupong babae na nakasuot ng duster na itim. Nakatalikod ito sa kanya kaya hindi na lang niya binati. Ayun ata ang nanay ng bata, sabi ni Aldrin muli sa sarili. Maya't maya lamang ay lumabas na naman si Tanya. O ano, bored ka na? Sorry promise, saglit. Oo, saglit na lang. Dugtong agad ni Aldrin. Napatawa naman si Tanya at humingi ng konting biskwit sa jowa at muli na namang bumalik sa rehearsal room. 1 oras at kalahati na ang nakalipas at talagang naiinip na rin si Aldrin kaya nagpasya siya maglakad-lakad muli sa studio. Nakarating siya sa bandang likod na ng studio, kung saan may isang lugar na puro lumang gamit lamang ang nakalagay at sa gawing likod pa ay may kama na gawa sa ratan. Laking gulat ni Aldrin nang makita ang isang lalaki na nakatayo sa may kama ng ratan. Nakatanaw siya sa malayo. Nakasuot ng puting long sleeve at itim na pantalon. Ay, sorry po. Agad na hayag ni Aldrin nang makita ang lalaki. Nainis si Aldrin sa sarili dahil nagmukha pa siyang nangingialam ng privacy. Pagbalik sa receiving area, ay uminom siya ng tubig mula sa tumbler nilang magjowa at nakaramdam na siya'y naiihi na pala. Hindi niya naitanong kay Tanya kung saan ang banyo sa studio, kaya nangapa siya muli sa lugar. Katabi lang pala ng rehearsal room ang banyo. Tumungo na siya agad dito at matiwasay na nakaihi. Sa bungad ng banyo ay may toilet area at sa mas loob naman ay shower area. Nakahawi pagilid ang shower curtains kaya kita mo na din agad ang shower area. Natapos din si Aldrin sa kanyang ginagawa nang biglang lumamig ang pakiramdam niya. Hindi niya maintindihan bakit siya biglang kinilabutan. Mamaya lamang ay lumingon siya sa may shower area. Nagulantang si Aldrin sa nakita. Nakatayo sa kanyang harap ang isang lalaki na nakaputing long sleeves at itim na pantalon, isang babae na nakaitim na duster, at isang batang babae na nakapulang bestida. Walang lumabas na boses mula kay Aldrin. Sa takot niya, halos madapa siya papalabas ng banyo at dumiretso sa receiving area. Kinuha ang mga gamit at lumabas ng studio. Tumakbo siya hanggang sa kabilang kanto ng kalye at doon ay tumigil muna upang i-text si Tanya. Babe, text ka na lang pag tapos na kayo. Alis lang ako. Saglit lang.
Kamusta mga katakot? Sana nagustuhan ninyo ang aming mga kwento. Kung di nakakaabala ay pakiclick na din ang like at subscribe button. Follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.